Kanino mukha mo ilalapit? Kay Enrile? Ano namang sasabihin mo dun? Na ang anak mo hinuli, pinalaya, saka pinatay? Hindi pa ganun naman talagang nangyari. Sino sasabihin mong may kagagawan? Mga pulis? Sinong mga pulis? Anong gagawin natin? Tatahimik na lang? Tanggapin na lang na pinatay nila ang anak ko? Hindi natin tinatanggap na pag ganun lang. Ginagawa natin ang lahat ng magagawa natin. Pero huwag kang umasa. Huwag kang umasang malulutas ang kasong ito dahil hindi naaasahan ng gobyerno na lutasin ang mga kaso ng mga walang pangalang mamamayan. Punyeta, Amanda, hindi lang anak mo ang pinatay. Libo-libo na yan. Tinotorture, sinasalvage, tinatanggalan ng bahay, pinagpuputa, pinapatay sa iba't ibang paraan. Pinapatay ang mga ama, ina, anak sa iba't ibang paraan, Amanda. Magandang buhay, ako si Alexandra Abalos. At ako naman si Dana Acosta. Welcome sa isa na naman makabuluhang episode ng ating podcast, It Takes Two. Action! Another day, another episode, another story to unfold. For today's review, sisilipin natin ang kwento ng pelikulang naging mahalagang bahagi ng ating panitikan, kasaysayan at kamalayan. Ang pelikulang Dekada 70 na hanga sa nobela ni Luwalhati Bautista at dinirekta ni Chito S. Ronyo. Grabe, isa ito sa mga pelikulang sumikat at talagang tumatak sa mga puso ng mga Pilipino dahil sa direkta at matapang na pagpapakita at pagtalakay dito ng mga karanasan noong martial law. Oo nga, alam mo, one of the movies na una talagang papasok sa isip ko kapag sinabing martial law ay ang Dekada 70. The movie was originally from the novel of Luwalhati Bautista na kilala rin sa iba't iba pang mga nobela na inadapt din sa pelikula gaya ng Bata-Bata Paano Ka Ginawa. At ang dami din talagang nangyari dati, lalo na sa panahon ng martial law. And yung film na Dekada 70, hindi lang siya any movie. Para siyang naging mirror sa kung anong nangyari noong 70s. Naging isa siyang paalala sa bigat at hirap na naranasan ng mga pamilyang Pilipino, lalo na yung mga naging biktima sa pang-aabuso noong diktadorya. Tapos ang galing ng pagkakagawa ng pelikula kasi 'di ba pag sinabi nating movies na about martial law, ang ina-expect nating mapanood o makita ay mostly mga militar at mga activists. Pero sa pelikulang Dekada 70, parang nag-focus siya sa isang pamilya at sa perspective ng isang ina na dahang-dahang namulat sa pagbabago at kahirapan ng mundo. Totoo, the film was very detailed and effective in a way na it tackled several themes related sa martial law like patriarchy, youth activism, torture, killings, media repression, and most especially with the focus on roles that women played in this era. But first things first, how did we come up with the idea of reviewing this movie in our podcast today? So, since ngayon nga na nagbabalik muli ang anino ng rehimeng Marcos Sr., kung saan presidente si Junior at senador naman si Amy Marcos sa katatapos lang na 2025 midterm elections, mahalaga na patuloy nating ungkatin ang nangyari sa kasaysayan na nagpahirap sa ilang mga Pilipino. Lalo ngayon na lumalakas na yung pilit na pagbabago sa kasaysayan o historical revisionism para mapabango ang pangalan ng mga Marcos. Dito nga lang 2022, nilaunch ang pelikulang Made in Malacanang sa direksyon ni Daryl Yap at produksyon ni Amy Marcos. Hindi ito nakatakas sa pambabatikos dahil sa pilit nitong pagpinta na ang mga Marcos ang biktima. It was very alarming because most of us are easily misled by the lies of others. Kaya, it is a necessity for us to go back to history and not just rely on any fiction, which we can practice particularly through the use of resources and mediums that truly encapsulate what happened in the past. It is also a call for us to be responsible with the information that we can acquire anywhere, now especially that we are digitized. And so, we believe that this movie review will be able to capture lessons from the past that we can relearn and apply in today's time. Ito rin ay produkto ng realisasyon na ang ganitong mga content ay hindi lamang para sa pag-alala, bagkus ay para rin matuto tayong makibahagi sa mga kamalayang panlipunan.
So, nabanggit mo nga kanina na kakaiba yung naging approach ng movie or novel dahil nakapokus siya sa perspective ng isang pamilya sa ilalim ng batas militar. Pero nagawa pa rin itong iparating yung danas ng mga mamamayan dahil may kanya-kanya ring roles na nirepresent yung mga character sa pelikula. So, syempre nandyan si Amanda na ginampanan ni Vilma Santos kung saan ipinakita na yung buhay niya ay umiikot lang sa pagiging ina at asawa ni Julian. Si Julian naman bilang ama ay nagrepresenta doon sa patriarchal na sistema kung saan siya yung may power at huling salita sa mga bagay na nangyayari sa loob ng tahanan nila. Isa rin sa pinakamahalagang characters ay yung role na ginampanan ni Piolo Pascual bilang si Jules. Kasama na rin si Jong Hilario bilang si Willie. Sila yung naging imahe ng aktivismo, pinakita nila yung diwa ng youth activism. Nariyan din si Eman that was played by Marvin Agustin na ipinakita niya yung kahalagahan o yung naging papel ng panulat sa pag-aalsa. Nakita sa film yung pagsulat niya patungkol sa batas militar at kung paano ito pinatahimik noon o yung tinatawag na media repression. Tama, hindi rin dapat kalimutan ang mga naging kapatid ni na Jules at Eman. So, unahin natin si Gani. Ang gumanap kay Gani ay si Carlos Agassi. So, si Gani, siya yung nagsilbing representasyon ng kabataan na piniling sumunod sa sistemang militar. Dahil, ayun nga, sa pelikula, naging isa siyang sundalo. Which is contrast sa kapatid niyang si Jules na mas pinili ang landas ng rebellion. Ang iba pang makabuluhang karakter ay si Jason, na ginampanan naman ni Danilo Barrios. Sinalamin niya ang mga kabataang tahimik at hindi lantarang lumalaban, pero mulat pa rin sa mga nangyayari sa kanyang paligid. At si Bingo naman, yung bunsong kapatid ni na Jules na nagsilbing inosenteng boses sa gitna ng kaguluhan ng dekada, na ginampanan naman ni John Wayne Sayce. So, with 10 being the highest, how would you rate the film? Ako, I would definitely rate this an easy 10. In terms of relevance, again, malaki yung role na ginampanan ng film na to as well as other films para patuloy na i-impart yung history sa atin. Maganda rin yung naging storytelling ng movie dahil nakita natin yung progression ng mga events. And most especially, magaling umarte yung mga actor na talagang maaantig ka sa kanila. I agree with you. Solid 10 din for me yung pelikula. Hindi lamang dahil maganda yung pagkagagawa sa film, kundi dahil din sa tapang at bigat ng mensahe na dala nito. Kasi, this is one of those movies na hindi mo lang simpleng papanoorin, kundi sobrang mararamdaman mo talaga yung emotions na dala dito at mapapareflect ka sa mga nangyayari. So, ayan. Maganda talaga yung pelikula. So, sa pagtatapos ng ating talakayan, malinaw na ipinakita sa pelikulang dekada 70 ang realidad noong panahon ng martial law na puno ng pang-aabuso, panggigipit at paglaban. Kaya naman, gusto naming i-highlight ang isa sa mga pinaka-importanteng tema, which is yung naging papel nga ng kababaihan, lalo na ng mga mothers, sa panahon ng panunupil. Katulad na nga ng binanggit kanina, si Amanda bilang isang ina, naging simbolo siya ng unti-unting paggising at pagbangon, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para na rin sa katotohanan at sa hustisya. Sa panahon kasi ngayon, tila parang binubura ang ating kasaysayan. So, ang mga pelikulang tulad ng dekada 70 ay nagsisilbing paalala ng ating kolektibong nakaraan. Isang paalala na hindi dapat kalimutan ang kasaysayan at hindi dapat ulitin sa parehong mapanupil na anyo. Sa lahat, ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Itong pelikula ay babala, gabay, at paanyaya para sa ating lahat na makialam, makiisa, at makibaka para sa tama. At dito nagtatapos ang isa na namang episode sa ating paglalakbay sa mga pelikulang may dalang kasaysayan at katotohanan. Muli, ako si Dana Acosta. At ako naman si Alexandra Abalos. Paalam!